Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:57. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Onsyal Sun Marpil kinakaipuhan na mag-adal asin mag-research antis na magparataram asin magpaluwas nin mga impormasyon sabi ni Mayor Jess Camara kan Libmanan. Hinuli tamayo na nakukuang dakul na mayoriya o suporta ang gidigibong unyan kan kalaban kan Timuan Libmanan iyo na magpagwapo asin na rauton ana grupo kan Timuan Libmanan ninuli kan na grabe ang kainggitan kan sa indang kalaban. Sa iba pang mga pamayukan na mga barata sa lado lokal, suspek sa paggadaan sa partibismo kada sarong negosyante duman sa Banwan kan Ragay nasa ngatanin kaso matapos nini madakop na kan mga autoridad. Suspek na nakipagbadilan sa mga miyembros kanda PNP dyan sa party kanda Banwaan kanda Pinalabak nagpapaumay pa dyan sa hospital alagad pagluwas siguradong igwanin kasong aatubangon. Iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, mga miyembros kanda Philippine National Police o PNP padagos sa pagduhol ni na tabang sa grupo kanda PSO para iwil clamp ang mga naglalapas sa ordinansa digdi sa laog kana syudad kana Naga. Camarinesur nakabandirang unyanda sa orange rain warning level bunga kanda Shareline. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Madyan na mag-ugma sa M Plaza, mahiwas ang lugar, mafresko, magayon ang serbisyo, dakula pagpipilian ng mga restaurant sigdi. Ang kakanon, masiram. Dakula ang parking space, may tugtugan, may baylihan, malinig, may recreation area pa. Welcome ang bilog na pamilya. M Plaza, Makuka sa Diversion Road. Ini ang entertainment center ka Nagangunyan. Hali kay Tato Mendoza, madyan na. Iibaan sa imong mga barkada sa M Plaza. Sa iba pang detalyes o sa detalyes na kita kan sa tuyong mga barata, ako po si Junel Cuba. Lalaki pinugutan nin payo duman sa partibismo kan probinsya kan na Masbati. Sarong lalaki anako ang pinugutan nin na payo kasudma duman sa Sigsag Road sa Banwan kan Milagros sa probinsya kan na Masbati. Ini patapos na madiskubre kan mga motorista na nagaagi sa nasambit ng lugar na anda hawak asin na payo kan na lalaki na yaon subuot. Iinapon sana sa gilid kan na tinampo. Sangunya na padagos pang pinag-iimbestigaran kan mga miyembros kan na PNP ang posibleng pagkabistuhan kan na sambit ng lalaki na pinagputulanin na payo asin man kun sisay ang mga persona na may kagidibuan kan nasambit na nga insidente.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Padagos ada pag-welcome kana mga miyembros kana Philippine National Police asin man kana grupo kana PSO digdi sa laog kana Siyudad Canaga sa nagkapira nga mga tinampo sa laog kanaga big welcome anda nagkapira nga mga lulunadana na padagos na nagpaparada sa gilid kan Bicol Medical Center sa laog kanaga sa tao man ka nagdadanay na no parking policy sa nasambit ng lugar. Anda tuong porsyon kaya kanda sinambit ng tinampo dyan sa may kalabaan kan Bicol Medical Center gikan dyan sa J. Miranda Avenue pasiring Panganiban Drive. Ana ipinagbugtak lang asin itinagama para sa emergency lane na kung sa inda digdi an maagi dyan iyo mismo ana mga ambulansya, fire truck asin iba pa mga emergency response vehicle kung sa inda ini dapat daigibuhon na parkingan kan arinmana na klase nin na lulunadan, motorsiklo, behikulo, trimobile asin iba pa asin iyanda pig we will clam kan mga miyembros kan na PNP asin man kan na PSO. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Buaya nadakop sa baybas operation sa Concepcion, Naga City. Boyet Paderes sa detalye. Sarong buaya ang nadakop kal mga autoridad sa ginibong bypass operation kasudma dyan sa Greenland sa Concepcion, Pekin na sa Naga. Segun sa report ni Police Major Jubilio na Station Commander ng Police Station 2 na haloy na lindang pigmaman man ang suspect na si buaya uli sa illegal na transaksyon kainin. Tagkod ng kasudma alas 4 ng pagkapon nakabakal ang sarong police ng kanti ng 500 pesos na shabu. Dumana inipig pusasan. Inusasan ng si buaya 39 anyos residente kan Zone 3 kan Concepcion Pequeña na kumpiskar pa sa sinabit ng operasyon anong pagpilasong gitsen plastic sachet na may laog kan droga kasong violation of RA 9165 at tubangon na kaso kan suspect na si Buaya. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Ay babang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasiri pa na dayuhan na barko sa Catanduanes bakong Chinese vessel nagpaipli sana ninhuli ta ini inabot nin raot nin panahon. Darrell Banya sa detalye. Darrell. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Duman sa parte mismo kan Banuan kan Bumbun Camaridisura, dakop ang sarong lalaki sa San Antonio Bumbun Camaridisura. Anda pinagsarong puwersa kan CIDG Camaridisur asin man Bunbun Municipal Police Station sa pinagpasunod naman Han Charlie Operation. Anda suspetsado maampang sa kasong qualified theft sa irarum kan criminal case number 2025-0052 na may rekomendadong piyansa na nagkakantidad 40,000 pesos. Pigpaluwasyan kan presiding judge kan RTC 5th Judicial Region branch 24 Naga City kan Enero 24, 2025 sa presente. Anda suspetsado yauna sa kustodiya kan CIDG digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur para simbagon ang nasambit ng akusasyon. Onontakon na ready na si Darrell Banyas nasiri pa na dayuhan na barko sa Catanduanes bakong Chinese vessel. Darrell. Nagpaluwas na ning pahayag ang Coast Guard District Bicol dapit sa sarong dayuhan na barko na nasiripan sa kadagatan na sakop kan Karamuran sa Catanduanes kan Enero 27, 2025.
sa sinambit ng Aldao nakaresibinin apod ang Coast Guard Station Catanduanes dapit sa dayuhan na lulunadan pandagat na nasa 2.4 nautical miles ang distansya gikan sa baybayon kan Barangay Dariao. Sigon sa Philippine Coast Guard, sa indang napag-araman na inisarong cargo ship na nakarehistro sa Bay Shipping and Trading Incorporated gikan sa Marshall Island asin igwang mga tripulante na anas Turkish national na inisaltuman sa inot na pagduda na inidaasarong Chinese vessel temporaryo subuot na nagapaipli ini sa lugar ninhuli man sa raot panahon. Ini man ang nagluwas sa ginibong pagpatunay kan mga otoridad mantang nagtauman subotin na nadadapat na dokumento ang mga crew kan sinambit ng barko. Huring nasiripan ang barko sa katubigan o kadagatan nasakop kan isla kan Rapo-Rapo asin matnog sa Sorsogon. Ang foreign cargo vessel inipasiring sa pantalan kan Ning, China. Asin man ini ang pigkonfirmar kan Coast Guard District Bicol. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Mapang detalles kan mga bareta, wanted sa Kamaligan da nadakop kan pulis, bus o kaisminda sa detalye. Trayumpuan na pagtago-tago kan sarong wanted sa banwaan ni na Kamaligan na Camarines-Sur. Mga bandang alas 10:15 pagkaaga kasugma kan iniramalan kan mga autoridad sa Zona 4, Barangay San Mateo, Kamaligan, Camarines-Sur. An tracker team kan Kamaligan na Camarines-Sur pinag-arestar an Mukaybanan an Maritime Police Station. Pinag-arestar ang suspect na binisyo sa pangarang si Pauline Gil Acosta y Dasigan, 24 anyos, residente kan Zona 4, Barangay San Mateo, Kamaligan, Camarines-Sur. Anasambitan na nga persona ni Guanin Mandambiento de arresto sa kaso nga reckless imprudence resulting to homicide, asin multiple physical injury, asin multiple damage to property na kunsay na anak Mandambiento de arresto pinagpaluwas sa sala ni Judge Leo Miguel Alvarez Ramos, presiding judge kan Municipal Trial Court sa Ana Judicial Region kan Naga City. Ana Mandambiento de arresto pinaluwas sa Enero 21, 2025 na kunsay na nasambitan ng persona an igwanin rekomendadong piyansang kantidad na 90,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Nasambitan ng akusadoyan ngayon sa Kusteria kan Kamaligan, PNP. Dagdag na bareta sa lado lokal Karismenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Mapang detalles kan mga bareta, mga atleta o mga parakawat na dismayo, nakulugan asin iba pa tulos na tawan aksyon kanda Municipal Health Office sa Pasakaw. Mike Gravito sa detalye. Ipinagpahayag ni Dr. Ara de la Rosa Barcinas, ang Municipal Health Officer kan Baluan Pasakaw, Camarines Sur, na nagpapadagos sa 2nd District Congressional Meet na tulos na natawanan kada sendang mga personalis na mga medic na nagatarabang-tabang ang mga atleta o ang mga kakihan na nagpartisipar na nasabit ng karawat sa 2nd District kada probinsya din Camarines Sur kung saan naging host ang Baluan kan Pasakaw. Pasado kay Dr. De la Rosa tulos tinda na natawanan in magkakanigong atensyon ang mga atleta nagka-derismayo at man nagkakurulgan sa mga iba-ibang mga sports events na pinagibo sa Baluan kan Pasakaw, Camarines Sur. Ang nasubot ang mga ini na marikasman na naka-recover at nakabalik sa indang mga designated na mga building center kung sa inakaibahan ang sa indang mga coaches na 2nd District Congressional Meet nakatalaan matapos mula na aldaw kung sa ini ang nagsikad man kan uminaging petsa 29 para sa serbisyo publiko si Mike Gravito. Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Mapang detalles kan mga barata, pigkumpirmar kan Philippine National Police duman sa Banwaan kan Ragay, Camarines Sur sa paagi ni Police Major Ryan Bagasala, Chief of Police kana Ragay, ang nangyaring robbery with homicide sa barangay kan Katabakan proper alaunay media ni na magumagaon kan pizza 29 kan bulan kan Enero. Ang biktima iyo si Marilyn, ang suspect na dakop naman kan
PNP sa ginibong manhunt operation kung sa inini yaon mismo sa residensya kan na suspek kan madakop sa investigasyon kan PNP ginamit sa paggadan kan na biktima o kan na biktima sa pagikan sarong ulunan na itinahob sa lalawgon asin nguso kan biktima na iyon naging rason sa pagkagadan kani ang suspek sa pag-imbestigar kan mga pulis na pagarwan na inipalan iguana nin mga kaso nin panhabon na na-record mismo sa laog kan sa indang barangay. Uyan parte kan mga pahayag na yan ni Major Ryan Bagasala kan Ragaya Municipal Police Station. Bali po kan 1:30 AM po kan January 29 may incident po ng robbery homicide sa barangay Katabangan proper. Mga more or less po ito sir, mga 30 kilometers away from station. Medyo malayo po. Boundary na po ito ng Dilgal Digo. So wherein po, yung victim po dito is Isaaka Marilyn. And upon follow-up investigation po, yung suspect po dito is na-identify po namin and apprehended po. Ito po si Aka Jansi. Na kung saan po, nangyari po, bali ang ginawa po nitong suspect is linagyan po ng unan yung mukha po ng victim. Kaya po ito po yung cause of death niya. Based on our investigation po, may previous kanda po ito sa barangay. May previous reported naman po daw po ito. May talagang may magnanakaw daw po talaga ito. Based doon po sa barangay. Artiyan kan mga pahayag ni Police Major Ryan Bagasala kan Ragaya Camarines Sur. Sa pahayag pa ni Major Bagasala, ang biktima nag-edad 56 anyos negosyante nasulusan na sa iyang kwarto kana mangyari ang insidente. Ang bintana na bukas sa kwarto mismo kan biktima duman uminagi ang suspetsado para makalaog. Piglinaw man ni Major Bagasala na bakung 100,000 pesos anawara kundi sobra sana sa 50,000 pesos na kas andaina na recover kan mga autoridad matapos madakop ang suspetsado. Sa investigasyon pa kan PNP, inako kan suspek ang paggadan sa biktima alagad daiman pig-ako kani anda pagkua kan sinambit ng kwarta. Uya pa si Police Major Ryan Bagasala. Ang biktima po, according po sa investigation, is 56 years old po ito. Kung lang po siya sir, doon po sa kwartong tinutulugan niya, solo lang po ito. And yung sa katabi, yung sa ibang kwarto naman po, may nakatulog din pong isa. Then doon, naging po ng entrance yung suspect doon po sa nakabukas na bintana nga po doon sa kwarto po ng biktima. So, ang kwan po doon, base po doon sa nakwan po namin ay may pa-GCash po ito. Yung initial kwan po, base po doon sa initial mo ng report po ng in-laws po ng biktima, ito pong si Ma'am Rachel. So accordingly po sa kanya is 100 daw po, but 1,000 po, 100,000. So but kahapon nga po during pagkandak ng thorough investigation po and pina-inventory po talaga namin kung ilan po talaga mga kwan lang daw po, mga lumalabas po mga more or less 50. Sa katunayan po, during pag-amin po ng ating suspect, di niya po inaamin na may nakuha po siyang pera. Yung inamin niya lang po is yung pagpasay niya po doon sa victim. Wala po sir. Si Police Major Ryan Bagasala at Chief of Police Kanda Banuan Kanrakay, anako ang record sa CCTV, iyo ang nakatabang sa mga investigador para mabisto ang suspek asin madakop kan mga autoridad. Sa tabang naman kan sarong testigos na iyo ana nag-iba sa harong mismo kan suspetsado para ini maaresto. Dinagdag pa man ni Bagasala na kan sa indang dakupon ang suspetsado sa indang nahiling na igwa ini na mga bagong lugad sa sayang lawas asin lalawgon, indikasyon na nakapaglaban pa ang biktima bago ini ginadan. Uyan parte kan mga pahayag pa ni Major Ryan Bagasala.
Yes po sir. Kasi po sir, nag-up po kami kasi during that time, bali nag-review agad po yung ating mga investigador sa area. So may nakitang malapit sa area na CCTV. So upon review po, may nakapsod po doon na 2 tao. So pagtanong-tanong na nakilala yung isa, so pinuntan po ito kagad at kung anong ginawa, yun nga po nagpa-Gcash daw po sila at tinanong din po yung isa kung sino yung kung kilala po nila, ay kung kilala niya, ay sinabi naman po niya, kilala niya at pinuntan niya po ito doon sa bahay. Then after po doon sa bahay na po, nakita po ng ating polis nang nagtakandak ng follow-up na yung suspect po ay may mga sugat sa mukha, sa kamay, fresh pa po ito, kung pa lang. So kaya ibig sabihin po noon, ang assumption is bali po siguro yung victim is nang tukan pa po, nang lalaban pa. Artiyan kan mga pahayag ni Major Ryan Bagasala. Tana ragay kamaredisur sa entrevista kan programang Radyo Banata. Kasudma na isampa naman ang kaso sa Provincial Prosecution Office laban sa nasambit na nga suspect sa paagi ni na inquest proceeding kasong robbery with homicide ang kinakatubang kan suspetsado. Uya pa si Police Major Ryan Bagasala. So sir, ang update po ngayon, bali po sir for inquest, dadalhin po namin mamaya. Okay. Artiyan kan mga pahayag pa kan Chief of Police kan Banwan kan Ragay Kamaredisur Major Ryan Bagasala. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Konsyal Sonda Marpil igwanin na mga troll o mga faking Facebook account. Inako kaya dani Konsyal Son Marpil na igwanin mga troll na nagasusuporta sa iya o mga Facebook account na mga piki. Yan tanganing rauton asin na gibuan sa nanin mga issue na mayo nin katotohanan an mga pagiriba kan timuan sa panginginot ni Mayor Jess Camara kan Banwan kan Libmanan Kamaredisur kabali sa mga fake Facebook account na napangaranan iyo ang Boses kan Ulibanda asin na Boses kan Libod Uno na iyo ana nasa likod kan Boses kan Libmanan nagbutas manin kaputan si Mayor Jess Camara ki Konsyal Son Marpil kun sa inman kani kinua ana sa iyang kayamanan kung nagbabayad maninin tultol na buwis sa gobyerno asin kung nag-i-issue man da nin resibo sa mga kliyente. Mantang si Marpil nagdideklara subuot na saro na siyang milyonaryo ngunyan kung sa inman subuot ini nagkuakan sa iyang kayamanan. Mantang sinasabi nga ni da subuot ni Marpil na saro sa na siyang parapadyak. Uya ang party kan pahayag ni Mayor Jess Camara. Na po yan, hinapot siya kantong angkor duman kung ano ang katotohanan na sa issue kada mga fake Facebook account na iyo po na-mentionar ko sa kong post. Inamin niya na igwada ang mga nagsusuporta sa iyang mga fake na Facebook account na aron po kaning Boses kan Uliban sa Boses kan Libod Uno na iyo po nasa likod kang Boses kan Libmanan. Ako, Sir Benji, sanay nakita kan mga aron kaning kung makaulay manindo si Edelson Marpil, saan man siya nagkuakan kayamanan niya. Yan mga negosyo niya, nagbabayad siya ng tultol sa BIR, nag-i-issue siya ng mga official receipt, tangon yan baga, panagbakal kang mga cellphone, mga appliances, automatic, may value-added tax dyan, may expanded value-added tax na 7%, automatic, kinakaltas yan. Ipag-remit naman yan sa BIR, sa Bureau of Internal Revenue, quarterly, yearly, nagdedeklara siya kan sa iyang negosyo. Dapat po magbintilar siya. Sinasabi niya, milyonaryo siya ngunyan. Ibabalik ko man sa iya ang kahaputan. Saan man siya nagkuakan milyones niyang iyan? Na dati man sabi niya, nagpapadyak siya, hali siya sa tios na pamilya. Kung nabo mong gibuhon sa imo, dahil mo paggibuhon sa kapwa mo, iyan, ibabalik ko po sa iya ang kahaputan. Saan man siya nagkuha? Artiyan kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Banwan kan Libmanan Kamaredisur. Si Konsyal Marpil anda perming inaapudan kanda
BBS News alagad daima na nagtataunin ano man nakasimbagan sige sanaan ring kan sa iyang cellphone. Iba pa nga detalyes kana sa iya pang o kan sa tuya pa nga mga barata. Ninulit mayo ni na nakukuang dakol asin na mayo ni na mayuriyang suporta sa mga taga-Banwan kan Libmanan Camarines Sur. Ang grupo niya ni Konsyal Sona Marpil mayo nang ginibog kundi subuot degdi hurian asin darakan na kainggitan ginigibo kani ana mga isyu na subuot rauton ang grupo kan na Temuan dyan sa Banwaan kan na Libmanan Camarines Sur sa pamamayo ni Mayor Jessa Camara. Iyan na tanganing paluwason na sa unsing mga miyembros kan Sangguniang Bayan siya ang pinakamaurag asin siya na sanaan tultul. Ang bagay na ni habo na kuta ng patulan ni Mayor Jess Camara kan Banwaan kan Libmanan. Huli tahabo na niya na magbaba pa sa libilo kan grupo ni Marpil. Alagad mismong ang taga-Libmanan na anda nangangapudan na simbagon na kan grupo ni Mayor Jess Camara. Ang mga akusasyon ni Marpil ninuli ta subuot na kakasobrana asin bako lang ang mga opisyal ang pigraraot kani kundi ang bilog na Banwaan kan Libmanan. Uya si Mayor Jess Camara kan Libmanan Camarines Sur. Na ako po kani dapat nag-aadal, nag-research, antes ka po magpapaluwas ng information. Could you imagine, i-represent, hindi kayang mga grupuhan na ini, araman sa nanda, siguro na mayo man sila nakuko ang suporta sa mayoriya sa Tagalibmanan. Kumbaga, ang ginigibo na lang ninda sa kaorihan, sa kainggitan, ratakan ang mga kairibanan ko na paluwaso na sa unsing Sangguniang Bayan members, siya ang pinakatultol, kasi 10 niyang mga kairibanan, mga maluluya, na dahil nagmamakulog sa Banwaan ng Libmanan. Ako po na Sir Benji, inulit-ulit po, habo ko na sindang patulan. Kaya lang po, habo kong magbaba sa level kang pamumuliti kaninda. Ta gusto ko kuta na po professional ang approach kan karampanyahan. Ta at today Tagalibmanan man po ang mga desider kayan, and it was proven last 2022 elections kung ano po ninda ni Raot ang Temuan Kamsor at akong mga kaibanan, bako lang ako. Nagpapalabas sindang mga projector na showcase lang ang kadaindatahan ng mga kalaban ninda. Pero po, kay puhan patulan ko, tas siringani kayang pati ngani palan po sa imo. Ako naman na nagme-message. Sa ko po, ang sa kuya pong binabasa pag matanga ng banggi pag ako po bago magpahingalo na. Dakol-dakol po na nagsasabi, Mayor, simbagon mo po. Nanganganaan na po ang pakararaot ka ng mga Facebook account na inikan na grupuhan po kan sa imong kalaban. Kaya luhay-luhay po afuera kang mga post ko po sa social media. Nagpapa-interview na po ako nganyan. Panganig maliwanagan po ang mga tao sa mga issue. Itong kasimbagan ko na yaon po. Artihan kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Mientras tanto, kaipuan na mag-adal asin mag-research siya Konsyal Marpil antes na magparataram asin na magpaluwas nin anuman na klase nin impormasyon. Uli tapig re-representar kani iyo ang 120,000 na tao sa Banwaan kan Libmanan. Nag-aakusar si Marpil na mayo maningkapot na ebidensya. Iyan dapat tinatawan niyanin atensyon ni nulit saro siyang opisyal na kinakaipuan. Dapat ang anuman ng mga impormasyon na niluluwas niya sa publiko iniigwaning kapot-kapot na mga ebidensya tanganing tubudan siya. Kundi ang nangyayaring unyan, saro sa naman subuot na pangraraot ang papaluwas nin mga impormasyon na nagahali sa grupo ni Marpil ninulita kakulangan nin suporta na nakukuha sa mga residentes kan Libmanan Camarines Sur. Uya pa si Mayor Jess Camara. Na ako po kani dapat nag-aadal, nagre-research, antes ka po magpapaluwas ng information. Could you imagine, i-representar po ang 120,000 na tao kang Banwaan ng Libmanan. Araw po kayang padalos-dalos ka sa pagbutas ng mga tataramon, nag-aakusal ka na mayo ka man ebidensya,
Garuday po dapat. Not bako pa man mo niya nakarampanyahan. Ma-start po ang karampanyahan is March 2028 pa. Kaya ako po, alang-alang sa mga nagsusuporta sa banwaan ng libmanan, ibinababa ko po ang sadiri ko. Pinapatulan ko po sinda. Tahabo ko po na magtubod ang mga taga-libmanan, especialmente ito pong nakakahiling kan mga performance, kan samong laduhan ngunyang, kan majority na municipal officials, itong yaon sa luwas kan Camarinesor na naghihiling lang po permis sa social media. Ito pong mga nagsusuporta sa indong lingkod na miyembro po kan Libman News USA. Pag nababasa po ninda yan, ang iba po nagtutubod, ang iba po ay arog pala nga kayan ang banwaan ng libmanan. Kaya ako po, kung ano ang gusto ninda sa social media, sisimbagon ko po. Artiyan kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan na banwaan kan libmanan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pigkumpirmar kan Chief of Police kan Minalabak Camarines Sur, Police Captain Maria Baldonado na naaresto na kanda PNP Minalabak ang sarong lalaki na may daradaranin badil sa banwan kan Minalabak asin ini ana nakipagbadilan sa mga miyembros kanda pulis. Kana ini ana porbaranda na arestaron kan mga autoridad alas 4:30 nin pagkahapon kan nagtalikod na Martes magigirumduman na sarong kagawad kan barangay ang nagpaabot sa PNP na igwanin na sarong lalaki na sigan balik-balik sa barangay na igwanin badil kaya tulos-tulos na nagrespondian mga pulis alagad pag-abot sa lugar. Inabutan kan mga pulis ang suspect pero ang mga ni tulos na pinaputukan kaya nagbalos man ang mga pulis tinamaan sa tulak ang suspetsado asin na irido. Uya si Police Captain Maria Baldonado kahanda Minalaba ka PNP. Pangunyan tabi sir, yaon na po sa BMC itong suspetsado, arrested na po siya tapos ang Minalabak MPS, CIOC, nagkritos para na po kan magkakanigong kaso para isampa po duman sa suspetsado po. Partiyan ka na mga pahayag ni Police Captain Maria Baldonado ang Chief of Police kanda banwan kan Minalabak sa kumpirmasyon na nadakop na ang suspetsado. Ato kang iyan ang katiripunan kan mga barata alas 7 sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata. Yaon dyan sa Engineering Department, kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay. Salamat po mapasatuya pulugod an biyaya patin an bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado.